Papatuloy tayo, mga kapatid, doon sa series na Joy is God-given, don't give it away. Ngayon, pag-usapan natin ang joy that will lead us to a successful living. Kalimitan, alam niyo po, isa sa nag-aalis ng joy sa buhay ng isang tao ay yung ikaw ay laging talunan, di ba? Yung hindi matagumpay ang buhay, laging bigo, o walang pag-unlad, wala ka nakikita, puro dusa at hirap yung nararanasan. Isa po yan sa mabilis na nagpapahina sa isang Kristiyano. At dahil doon ay nawawala yung ating pong joy. Kaya marami ang nagnanais na maging successful ang buhay nila. Sino ba namang hindi? Lahat po tayo yun. Yung iba, sumusubok na sila ay, sumusubok po sila ng maraming pamaraan. Paano maging matagumpay ang buhay. Yung iba, gumagastos, umaattend yan ng mga seminars, ng mga financial analyst. Yung iba, bumibili yan ng mga libro kung paano maging successful sa buhay. Alam nyo ba, na tambak ngayon sa mga bookstores, mga bestseller, yung how to be successful in life. Yung mga libro na ito, ay nagkalat ngayon. And everyone thinks na yung mga latest book will be the one to make their life fulfilling and solve all their problems. At ang nakakagulat, maraming books on success ay isinulat ng mga walang track record. They have no real experience in the world. They just wrote a book para po yan na ibenta nila. Kung gusto ko o kung gusto natin matutunan ang pagiging matagumpay, sa akin po, gusto ko matutunan ito doon sa nakagawa na nito. Gusto kong gayahin yung mga na-accomplish ng gusto kong ma-accomplish, di ba? Gusto kong gayahin sa kanya yon. Dahil marami tayong matutunan sa mga nakagawa na nito. Kesa doon sa pagsunod lamang doon sa mga manuals, babasahin natin, may steps, step 1, steps 2, step 3, ganito gawin natin, hindi po yun makakatulong. Alam niyo po, balikan natin yung ating series sa Philippians. Si Apostol Paul, ang isa sa pinakamagandang example nito na magli-lead sa atin para maging successful yung ating pong buhay. Basahin po natin doon sa Philippians chapter 3, verse 12 to 21. Okay. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay nito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa inaharap. Sa verse 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipaunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Mga kapatid, sabi niya, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay na bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinat nila sapagkat ang dinyodyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila yung mga bagay na dapat nilang ikahiya. Mga bagay na dapat sana nila ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoon, Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. So, sino yung ating susundan? Diba? Si Lord Jesus siyempre, pero next to Him, the most successful Christian who ever lived, ay isa na dito si Apostle Paul. He lived a life to the fullest. He made his life count.
So, yung autobiography ni Paul, kapag binasa po natin doon sa Philippians chapter 3, yung first 11 verses doon, he deals with his past. At ngayong araw na ito, daanan natin kung paano niya idinil yung present at yung future po. At mula doon ay makikita natin ang isang huwaran for a successful living. Paul even encourage us to follow his example. In-encourage siya tayo na sundan natin yung kanya pong example, di ba? Doon sa verse 17 na binasa natin. Mga kapatid, sabi diyan, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Sa ibang salin, sa ang bagong Biblia, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakita ninyo sa amin. In English, join with others in following my example and take note of those who live according to the pattern we gave to you. So meron tayong pattern na susundan for a successful living. Kung gusto natin matutunan ito, doon po kay Paul, sa karanasan ni Paul. And these are the keys. Una, evaluation. Harapin natin o alamin natin yung mga areas na kailangan natin ng improvement. Kilalanin natin na yung ating mga pagkakamali at tanggapin natin na wala pa sa atin ang lahat, na mahaba pa yung ating tatakbuhin para tayo ay lumago. Hindi pa tayo perfecto. Unless there is admission of faults, of defects in you, change will never happen. Kaya, do an inventory. Tignan natin yung ating pong sarili. Kailangan muna nating malaman kung nasaan tayo bago natin malaman kung saan tayo pupunta. Di ba sa mall, kapag tinitignan natin yung mapa ng mall, example doon sa Mall of Asia, di ba? Nakalagay doon, you are standing here. Tapos ikaw ay andito sa level 1. O kung ang hinahanap mo ay level 4, so andun yung guide. So kailangan alam natin kung saan tayo magsisimula. So do an inventory of our life. You start by looking at where are the areas that needs improvement. Di ba? Marami tayong mga weaknesses, marami tayong mga pagkukulang. So alamin natin, paano ba ito mag-i-improve? Paano ba natin ito gagawin? Di ba? Paul himself was honest about his faults. Di ba? Doon sa chapter 3, verse 12 to 13, sabi niya, hindi sa nakamtan ko na yung mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Sabi niya sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nilimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. So, not that I have already attained, sabi diyan, hindi sa nagawa ko na, or am already perfected, but I press on, sabi niya diyan, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, sabi niya, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do. Ito ginagawa niya, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. So kung gusto mong magkaroon tayo ng successful living in life, ito ang gawin natin. Una, evaluation. Okay, alamin natin, puntiriyahin natin yung mga kahinaan natin. Saan ba tayo dapat magsimula? Para alam natin yung ating pupuntahan. Ano yung mga bagay na dapat nating palakasin sa ating pong mga buhay. Di ba? Iba, mahina sa mainitin yung ulo. Di ba? Paano mo ididil yan? Iba naman, mahiyain. Di ba? Yung iba naman, matampuhin, maramdamin, yung hindi mapagpatawad. Di ba? Yung mga masabihan lang ay nagtatampururot na. So, yan yung mga areas na kailangan natin ng improvement, mga kapatid. Di ba? Tama, hindi? So kung hindi mo gagawin yan, hindi natin gagawin yan, ay mananatili tayo sa kalagayan ganyan. Magiging stagnant tayo. Alam naman natin na ang tubig na hindi tumatakbo, ito ano mangyayari? Di ba magiging kanal? O kapag kanal na yan, ano ang amoy? Di ba mabaho? So marami sigurong Christian ngayon, mabaho, mabantot, di ba? Hindi sa natural, in spiritual.
Ang Diyos, nakikita niya ang lahat sa atin. So nakikita niya yung laman ng ating puso. Marami nagdi-desire talaga na maging successful siya sa kanyang buhay. Pero you have to start in the Word of God. Alamin natin, wag doon sa mga philosophy, wag doon sa mga self-help books, wag po doon sa mga manuals o yung mga bestseller na book on how to be successful. Tuturuan ka ng mga step, manood ka sa internet, eto sa YouTube, paano ikaw ay maging successful sa iyong business. Alam niyo po, hindi mangyayari yon unless you evaluate yourself. Kasi in the long run, kapag nandoon ka na at lumabas ito, nakaharap mo, yon ang nagiging failure natin. Amen? So, para sa akin, itong si Paul, ito po isang amazing na statement. Dahil si Paul matanda na. Kung ang sino man ay may karapatan na magsabi na nakamtan ko na o ganap na ako, it would be Paul. Di ba? Sinulat niya most of the New Testament. Nakita po natin, mag-isa siyang nagpalaganap ng Christianity doon sa Roman Empire. Di ba? Wala naman tumulong sa kanya. Wala naman humarap sa kanya. And yet Paul, at the end of his life, ang sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Alam niyo po, ang punto ko dito, ang mga successful na tao ay hindi humihinto sa paglago. Hindi siya tumitigil na, okay na to, tama na sa akin to, wrong. You have to continue. There are always developing, growing, and expanding, and learning. Yun yung mga successful na tao. They have always a room for improvement. Sila ay nagde-develop ng mga bagong kakayahan. And nag-grow sila sa pagmamahal. Amen. Nag-expand yung kanilang ministry and learning. Natututo, nag-aaral, nagpo-focus. Amen. Kahit sila ay tumanda na, ang motto nila dapat, ganito maging motto natin, hindi sa nakamtan ko na. Hindi sa ikaw ay Christian na. Hindi sa ikaw ay saved na. Hello, andirito pa tayo sa mundo. Kailangan nating gampanan ang iniatas sa atin ng Diyos. Kailangan nating tuparin ito. Hindi magiging successful ang buhay kung hindi ito connected sa gawain ng Panginoon. Tatanungin kita, yung ating bang ginagawa sa ngayon, yan po ba ay mahalaga? 500 years o 50 years from now, mahalaga pa ba yan ating ginagawa? Yun ay kung buhay pa tayo. Pag sagot mo yes, yan may kinalaman sa kingdom of God. Don't get me wrong. Hindi masama na ikaw ay magtrabaho. Hindi masama na ikaw ay mag-business. Hindi masama na ikaw ay pasayahin ang sarili. Ng bunga ng iyong paghihirap. Hindi po masama yan. Ang kinakailangan lamang, tayo ay maglaan din ng panahon. Mas maraming panahon para sa Diyos. Amen. Sapagkat ang buhay ay hindi lamang dito sa lupa, pinaghahandaan po yan pagpunta doon. Kaya sabi ni Paul, hindi sa nakamtan ko na. Ang ginagawa ko ngayon, sinisikap ko yung mga bagay na panlangit para magawa ko yung pinagagawa sa akin ng Diyos. Amen. Dumating na ba tayo sa punto ng buhay natin na masasabi natin na nagawa ko na yung pinagagawa sa akin ng Diyos? Tatanungin kita, ikaw na nakaupo ngayon, nag-enjoy ka ba habang ikaw ay nakikinig? O ikaw ay naiinip kung minsan. O kung minsan pwede kang abalahin, di ba? Pwede kang patayo-tayo kung saan ka magpunta and then matatapos na yung gawain. O pinaraos lamang ang gawain. Hello? Dapat puntiriyahin natin na tayo makapag-focus sa pakikinig, sa gawain ng Panginoon. Yan ang magpapalakas sa atin. Yan ang magmomotivate sa atin para tayo ay magkaroon ng matagumpay na pamumuhay. Amen. Hindi malulungkutin, hindi mararamdamin, hindi laging talunan. Di ba? Sapagkat ang pangako ng Panginoon, ang strength niya ibigay sa akin. And He is more than enough to supply all our needs. Amen po. Ito ay kabaliktaran sa mga tao ngayon. Many Christians will give you the impression that they never have any problems. May nakausap ba kayong ganito? Kamusta ka na? Okay lang po ako. Wala kaming problema. Kami magkasundo. Kami okay lang. Kapag nakausap mo yung mga ganitong tao, sila ay may mga impression na nasolusyonan na nila ang lahat
Oo, nagtatanong sabi ko, kami po may problema sa relasyon. Ganito ginawa namin dyan. Ganito ang ginawa ko. Kami ay nagtagumpay. Di ba? Kami ay laging magkasundo. Wala kaming problema pagdating dyan sa maraming bagay na yan. Alam nyo, mga peking tao ang mga ito. There is no such a perfect life. Tayong lahat ay nagsisikap. Okay, kalabitin mo katabi mo. Sabi mo, tayong lahat ay nagsisikap. Ayan, nagsisikap lang po tayo. Walang perfecto sa atin. Lahat tayo may defects. Ang pagsisikap natin na lumago as a Christian, ito po ang nagtuturo sa atin na mas maging aware tayo sa mga kakulangan o yung limitations natin, yung mga weaknesses natin at yung mga pagkakamali. Kaysa buong pagmamalaki nating sabihin na, tingnan ninyo kung ano na ang narating ko. Dapat, ito sabihin natin, gaano pa kalayo ang dapat kong marating. At ito ang starting point para tayo magkaroon ng matagumpay na buhay. Tanggapin natin yung ating mga kamalian. Be honest and do an evaluation. Sa Proverbs chapter 28, verse 13, sa mabuting balita, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Sa NIV, he who covers his sin will not prosper. Hindi siya magpa-prosper kapag may denial ka, in denial stage ka. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Kahabagan ng Diyos. Sa Good News Bible, you will never succeed in life if you try to hide your sins. Yan po sabi po dyan, confess them and give them up, then God will show mercy to you. Napakabuti po ng Panginoon. Successful people are honest about their faults. Transparency is a mark of emotional maturity. Ulitin ko po ulit. Yung transparency, it is a mark of emotional maturity. Ang mga successful na tao, ina-admit na hindi pa sila ganap, na mahaba pa yung kanilang takbuhin. Maraming tao takot na i-admit yung kanilang weakness. Why? Ito po, dahil mas interesado sila na meron silang reputasyon kaysa sila ay maging mananagumpay. Kailangan natin pumili sa dalawang ito. Do I want to look good or do I want to be good? Pili na. Di ba? Ang tanong na dapat nating itanong sa ating mga sarili, where do I need to change? Amen po. Ito po pangalawa, para tayo ay maging successful. Ito yung mga ginawa ni Apostle Paul. Elimination, sabi niya, forget the former, let go of your past. Stop being manipulated by your memories. Diba? Sabi niya doon sa chapter 3, verse 13, sabi niya, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na tupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nilimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang mga nasa hinaharap. Brethren, sabi niya, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. Kung ang nais natin ay mapangyari ang gusto ng Diyos sa buhay natin, huwag natin sayangin ang marami nating oras sa kahapon, sa ating nakalipas. Di ba? Maraming tao ganyan ay nabubuhay sa kanilang nakaraan. Hindi makapag-move on, hindi na lumalabas doon sa kanilang kwarto. Di ba? Hindi na naliligo, hindi na nagpapagupit, hindi na nagsisipilyo, ang haba na ng kuko. Why? Because they are depressed. Sapagkat sila ay nagkaroon ng failure kahapon at hanggang sa kasalukuyan, inamumuhay pa rin sila rito. Amen. Ang past is past. Hindi na natin maibabalik. Kaya dapat natin i-let go ang ating mga guilt. Okay? Yung mga grief, yung grudges, at yung mga pagdaramdam. I-let go natin ang nakalipas para mapagtuunan natin ang ating kasalukuyan. Kapatid, hindi ka magiging matagumpay kung ang kahapon pa rin ang iyong ipinamumuhay. Apektado niyan ang iyong kasalukuyan. Amen.
Apektado ang iyong kasalukuyan kung mamumuhay ka sa iyong nakaraan. Success involves learning to forget. Di ba? Sa ito sa Isaiah 43 verse 18. Ito ang sabi niya ni Yahweh. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Di ba? Sabi niya sa English, do not remember the former things, nor consider the things of old. Ilibing na natin sa limot siya, limutin na po natin. Now, then, how do you forget? Di ba? Paano tayo makakalimot? Hindi naman totoong na yung lahat ng ating nagawa hindi nakikimkim sa ating isipan. Di ba? Hindi naman natin nalilimutan ang lahat. Yan ay nakatanim sa atin. Amen. Kahit nung bata pa tayo, nare-register dyan sa ating utak, sa ating kaisipan, sa ating emotion. So, they're deeply seated doon po sa likod, sa back of our minds. So, how do I forget the former? Paano ko kakalimutan yung nakalipas? To forget actually means don't let the past affect you anymore. Diba? Do not let it control or have power over you or manipulate you. Huwag mong hayaan na i-manipulate ka ng iyong nakaraan. Successful people learn from the past without dwelling on the past. Malaki po yung pinagkaiba nito. Tama, hindi? Oo, tama. Diba? Bakit nabubuhay pa rin tayo doon? Diba? Bakit marami pa rin tangengot na Christian? Diba? It's human nature na we tend to remember the things na kailangan nating i-forget. Diba? And we tend to forget the things na kailangan nating matandaan. Tama. Oh. Yung dapat nating kalimutan, yun ang ating natatandaan. Yung dapat nating tandaan na itinuturo sa atin, yun ang ating nakakalimutan. Diba? Ang dahilan pa natin matanda na ako, malilimutan. Wrong. Hindi ito matanda. Itong tao nagsasalita, natanda lang ito. At patuloy natin yung hinahawakan, yung mga basura na ating nakaraan. Kinalimutan na ang mga lessons we learned through it all. Di ba? Lahat ng ating nakaraan, lahat ng ating nakalipas, meron yan lesson. Dapat nating natutunan po ang mga bagay na yun. Kalimutan na natin, patawarin na natin yung mga taong nakasakit ng ating damdamin. Ibigin na po natin sila. Ang sabi ng iba, iibigin at patatawarin ko lang sila kung magbabago sila. Oh, meron pang nagsasabi. Nasasabi mo lang yan, pastor, kasi hindi ka nakaranas. Hindi mo naramdaman yung sakit. Di ba? Nagano pa yung sakit. Oh, tawa ka dyan. Di ba? Paano ko sabihin din sa atin yan ng Diyos? Iibigin at patatawarin lang kita kung magbabago ka muna. Di ba? Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo naramdaman yung sakit na dinanas ko sa kamay ng mga tao. Remember, hinagupit siya, dinuraan, nilatigo, pinako sa krus, sinaksak, namatay. Dahil sa Diyos na muling nabuhay. Paano kung sabihin din sa atin ng Diyos yung mga katwirang sinasabi natin ngayon? Hello, kailangan na natin gumising sa pagkakatulog. Huwag na maging tangengot. Amen? Two things you need to forget if you want to follow God's pattern. Una, yung failures, your failures. Si Paul, marami siyang mga regrets na marami gumugulo sa kanyang isipan. Alam naman natin na bago siya nakakilala kay Lord, ay isa siyang hunter ng mga Kristiyano. Isa dito, pinapatay niya, di ba, si Stephen. Di ba? Inadmit ni Paul yung kanyang mga pagkakamali at kinilimutan niya yung nakaraan para sa ay makapagpatuloy sa kanyang buhay. Isa sa doon sa nagpapatay, hawak-hawak niya pa yung balabal ni Stephen. Di ba? Nothing you ever do will change your past. Wala ka nang magagawa sa nakalipas. Amen. No tears, kahit umiyak ka ng umiyak, humagulog ka, no regrets, no self-pity will ever change your past. Nakalipas na yan. The past is past, it's over, and it's dead. Amen. Let it go and learn from it. Alam niyo po ba yung iba nakanta sa CR pag sila ay nadumi? Sabi niya, let it go, I can't hold you back anymore. Di ba? Yung ba binabalik mo? Di ba? Sabi mo, let it go. Di ba? Nagko-concentrate ka pa.
O ganyan din tayo, yung mga dumi, yung basura, yung mga tae. Okay, sabihin na natin tae, yung mga kasalanan. Alisin na natin yan. Amen. Kaya tayo hindi nagiging matagumpay dahil nabubuhay tayo sa nakaraan. Nabubuhay tayo sa sakit ng damdamin, pagdaramdam. Let it go and learn from it. Amen po. Pangalawa, yung success. Ang problema sa success, ito po, ay maaari kang mauwi sa pagiging complacent at mapuno ng pride. Then you stop growing and learning. Ang resulta nito, you're going to fail. Di ba? Kasi pag success na yung tao, nagiging complacent siya, nagiging tamad. Di ba? Akala niya, nag-succeed siya kahapon. Okay na yun. Manatili siyang ganon. And then, yun na magkakaroon tayo ng pride. Then you stop growing, you stop learning. Resulta nito, you're going to fail. Hindi ka pwedeng magmaneho nang ikaw ay nakatingin sa rear view. Di ba, driver? Nagmamaneho ka ba, nakatingin ka doon sa salamin mo sa likod? Di ba, hindi? Ganun din, kung ikaw ay successful kahapon, wag na yun na mag-drive sa'yo. Di ba? Hindi ka rin, kung ikaw ay isang runner, hindi ka rin tatakbo na ikaw ay nakatingin doon sa kalabo mo sa likod, natakbo ka. Walang ganun. Lahat sila nakapokus. So, ganun din. It's the same with success. So, pag success tayo kahapon, nag-succeed tayo, kalimutan natin yan, magpatuloy pa rin tayo. Amen. Pangatlo, ito po, concentration. Ito, focus on the future. Ang mga taong successful ay may mga goal-oriented, nakapokus sila sa future. Di ba, doon sa verse 13, sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, paulit-ulit po ako, hindi ko pinalalagay na natupad ko na mga bagay nito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. In English, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forwards to those things which are ahead. Kailangan concentration. Ang mga goal-oriented people, ito po, mga tao, meron silang single priority. Sa Greek, this is the word one, with an exclamation point, one. He's talking about concentration, di ba? Alam niyo, yung mga common na sakit ngayon, sa modern day natin ngayon, yung tarantulitis. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Trying to do 100 different things at the same time. Jack of all trades, master of none. So yan ang nangyayari. Alam niyo po ba yung power of concentration? Alam naman natin, pag yung tubig inipon mo, pwedeng yung maging irrigation ng palay kapag tag-ula o tag-init, di ba, sa summer. Pag inipon mo yung tubig, magkakaroon tayo ng irrigation. Yung ilaw, ayan, pag yan sabog, mahina, di ba? Mahina yung liwanag. Pero pag yan ay concentrated, nakakagawa tayo ng laser, di ba? That is the power of concentration. Kapag tayo ay nakapokus on one thing, you can accomplish many things. One at a time. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Sabi niya po to, alam ninyo mga kasali sa takbuhan, ay tumatakbong lahat. Ngunit, isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Do you not know that those who run in a race, all run, lahat tumatakbo, but one receives the prize. Run in such a way that you may obtain it. Tumakbo ka para iyong kamtan itong gantimpalang to. Anong dapat nating maging goal? Ito po 2 Corinthians 5:9. Kaya naman, ang pinakananais ko, sabi ni Paul, ay maging kalugod-lugod sa kanya sa tahanang ito, doon man sa langit. Okay, dito man sa lupa o doon sa langit. Amen. Ang kanyang target, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. Na maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. So, yun ang ating target. Tayo ay mag-concentrate. We have to run. Tinutukoy niya rito ay yung reward. Pero hindi natin pag-aaralan niya yung reward.
Merong 8 reward, crown of rejoicing, crown of life. Itinuro na yan sa atin ni Pastor Jesse. Then later on, babalikan po natin yan. There is no more rewarding goal in life, liban sa mabigyan natin ng kapurihan ang Diyos. Di ba? Masarap madinig, sasabihin sa iyo ng Diyos, "Well done, thou good and faithful servant. You are faithful in a few, come in to the joy of the Lord." Di ba? Maganda mapakinggan, marinig sa Diyos, sasabihin sa atin ganun. Di ba? We have to concentrate, focus. Huwag sabog, huwag yung kung ano-ano ginagawa po natin para tayo magkaroon ng matagumpay na pamumuhay. At ito po, pang-apat, determination. Fight to the finish. Ito yung persistence, yung pagpupursigi, pagsisikap. Walang pasubali. Ano po? Hindi maitatanggi na walang pangyayari sa buhay ng tao na nangyari sa kanya ng malaga nang hindi siya nagbigay ng effort dito. Yan ang principle ng determination. Ang mga dakilang tao na nabuhay, ay mga ordinaryong tao lang na may extraordinary na determination. They don't know how to quit. Di nila alam ang pagsuko o pag-quit. They keep on keeping on. Sila yung nagpapatuloy. They never give up. Yan po ang mga tatak ng mga taong ito, ng mga mananagumpay. Sa verse 14 ng chapter 3, sa Pilipos, sabi dyan, "Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit." Di ba? "I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." So, kailangan natin magpatuloy. Huwag tayong susuko. Huwag magkukwit. Di ba? Sabi po dyan, pressed on. In the Greek, literally means overextend myself. Yan ang ibig sabihin ng press on. Anong mangyayari kung ang mga Christians ay maglalagay ng much energy into growing? Maglalaan ng mas mahabang oras at panahon gaya ng paglalaan nila ng panahon sa mga bagay na gustong-gusto nilang gawin. Ano kaya ang mangyayari sa atin? Kapag nag-focus tayo o mas nagbigay tayo ng panahon doon sa mga bagay paukol sa Diyos o kaya sa paglago bilang Kristiyano, ano kaya ang mangyayari sa atin? Diba? Sa Acts chapter 20, verse 24, sabi dyan, sa mabuting balita Biblia, "Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin." Si Paul po to. "At matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. But none of these things move me," sabi niya, "nor do I count myself, my life, dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord, to testify to the gospel of grace of God." Ganyan din tayo. Tayo ay tumanggap din ng utos na ito. Inatasan tayo ng Diyos. Amen. Walang halaga sa Kanya, sabi niya, yung Kanyang kasalukuyang buhay, magawa niya lamang yung hinaharap. Meron siyang determination na magpatuloy. Alam naman natin siya ay nakakulong. Di ba? Most of the time, nandun na yung huling parte ng buhay niya, siya ay nasa kulungan. Pero nagpatuloy siya. So, yung word na quit, it sounds like you're such a loser. Di ba? Pero marami pa rin ang quitters ng mga Kristiyano. They give up on their business. Nalugi lang minsan, ayaw nang tumry, ayaw nang mag-try, ayaw nang magpatuloy. Nandoon na sana siya. Amen? Yung i-give up niya yung kanilang marriage. Ilang mag-asawa, nagkasundo, nagpakasal, tapos later on, maghihiwalay. Di ba? Mga quitters. Yung mga anak nila, wala ko nakikitang pagbabago, Panginoon. Sumuko na. Di ba? Yung relationships. Yung kanilang dreams. Di ba? Nag-quit na sila kasi wala silang nakikitang resulta sa kasalukuyan. Pero kung determinado ka, magpapatuloy ka, sisikapin natin, sa tulong ng Panginoon, mayroong mangyayari. Amen. Tama, hindi? Tama.
Huwag tayong susuko. Sabi dun sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Amen. Sabi niya, natapos niya na yung kanyang takbuhin. Tayo dapat po, magpatuloy din po tayo. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only. O yan, kasama na tayo dyan. But also to all who have loved His appearing. Amen, mga kapatid. Alam mo na ba, di ba, sinabi ko naman sa inyo, hindi natin maipapromise ang bukas. O yung kasalukuyang circumstansya natin ngayon, malakas kausap mo, tapos mako-COVID, and then later on, mababalita mo, na-cremate na. Di ba? Walang kasiguraduhan ang bukas sa atin ngayon. Mga kapatid, kung magpapatumpik-tumpik pa tayo, ano po, at hindi tayo magpapatuloy, hindi tayo determinado na gawin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Maybe, one day, dahil yan ay nasa paligid lang, pero hindi mangyayari sa pangalan ni Jesus. Ito ay wake-up call, challenge sa atin. Hello? Amen? Focus. Be determined na tayo ay sumunod sa Diyos. Nagsisikap. Nagkakamali pa rin pero nagsisikap. Ilan naman ang gusto sa atin po ng Panginoon. Amen? So how do you keep on keeping on when things get discouraging? Paano tayo magpapatuloy? Kung nakikita natin na nakaka-discourage, don't become complacent. Yan po ang una. Do not become satisfied with short-term victory. Sa chapter 3, verse 15, ganyan dapat ang maging isipan ng mga matatag sa pananampalataya, di ba? Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y pauunawa sa inyo ng Diyos. Yan ang sabi ni Paul eh. Kaya huwag tayong magiging complacent. Do not become satisfied with short-term victory. Yes, tagumpay ka kahapon. Yes, tinanggap mo si Lord. Masaya ka, on fire ka. And then later on, ito na, nagsisimula ka nang mag-die down. Nagsisimula ka na ngayon magpaagos. Di ba? Do not satisfied with your short-term victory nung nakaraan. Sabi ni Paul, dapat ganyan ang maging isipan ng mga matatag sa pananampalataya. Huwag tayong maging complacent. Di ba? Kung hindi ganito, ang inyong paniniwala, ipaunawa sa atin yan ng Diyos. Amen? Therefore, sabi niya, let us, many as are matured, have this mind. And if in anything you think, otherwise, God will reveal even this to you. Pangalawa, itong kailangan natin gawin, be teachable. Sa Philippians chapter 3, verse 16, ang kailangan lamang ay pagpatuloy natin ang ating mga natutunan. Yan. Para magkaroon ng successful living, be teachable. Diba? Sa English, nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Diba? Ipagpatuloy natin yung ating mga natutunan. Stay open. God will teach you. The moment, sabihan ni Pastor Jesse sa atin lagi, the moment you stop being teachable, you stop learning. The moment you stop learning, you stop growing. The moment you stop growing, you're dead. Patay ka na. Bago ka pa makapag-isip, Panginoon, maglilingkod. Maglilingkod sana, hinapot. Di ba? Tanungin ninyo, yung mga nasa ospital, marami doon, nagkaroon ng realization. Lalong-lalo na yung mga nabuhay. Di ba? Kaya ka nabuhay, hindi pa tapos sa'yo ang Diyos, may pinagagawa pa. Pero maraming inabot, di ba?
nalibing, nakasama nila. Yung magandang intensyon nila para maglingkod sa Panginoon, pero inabot. Kaya huwag tayong titigil. Sabi nga dyan, the moment you stop growing, you're dead. Tayo na tayo. Pangatlo, be persistent. Patuloy lang tayo. Merong dalawang pangako dyan. Sa Galatians chapter 6, verse 9, kaya sabi dyan, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Diba? Aani kung hindi magsasawa. And let us not grow weary while doing good. Huwag tayong magsasawa, huwag mapapagod sa paggawa ng mabuti. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. Tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Mga kapatid, huwag kang magsawa. Patuloy lang tayo na maglingkod sa Panginoon. Encourage them. Meron tayong women's fellowship, meron tayong men's fellowship, youth fellowship, young couples fellowship, meron po tayo. Mag-join tayo. Meron tayong twins, meron tayong kids ministry. Meron tayong Bible study. And then ito, meron tayong Sunday preaching. Patuloy lang tayo. Huwag tayong bibitiw. Do not lose heart. We will reap kapag tayo ay hindi nagsawa. Amen. Sabi niya doon sa Philippians chapter 1, verse 6, di ba? Tinitiyak ko sa inyong ang mga mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So, tinitiyak yan ng Panginoon. Lulubusin niya yan hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. So, yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Huwag tayo magsasawa, mag-aani tayo. Amen. Tinitiyak din niya at lulubusin niya hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Amen. Para tayo maging matagumpay. You do your part and God will do His part. You do your best and He'll do the rest. Okay. Kapag ginawa natin ang apat na ito, you will have a successful living. Balik po tayo. Una, evaluation. Know the areas that needs improvement. Alamin natin yung mga kahinaan natin. Alamin natin yung mga bagay na dapat nating i-improve para ikaw ay maging matagumpay. Elimination. Remove the things that you do not need. Alisin mo yung mga bagay, pasanin, daladala mo na hindi naman kailangan. Kapag ikaw ay nagka-camping, hindi mo naman dinadala yung rep ninyo. Hindi naman. Hindi mo naman dinadala yung kama ninyo. Hindi mo naman dinadala yung television mo. Ang daladala mo lang doon, tent. Di ba? Tsaka pambalot lang. So, alisin natin din yung mga bagay na pabigat sa atin. Hindi yung mga hindi natin kailangan. Amen. Iiwanan natin lahat yan dito sa lupa. Pero hindi ko sinabing masama na meron kanyan. Gamitin natin yan sa kapurihan ng Diyos. Pero mag-focus tayo sa Kanya. Eliminate natin yung humahadlang bakit hindi tayo nakapagpatuloy. Then concentrate. Do things one at a time. Amen? Mag-focus tayo. Yan ang power ng concentration. Kung gusto mo mag-join sa men's fellowship, mag-join ka, mag-concentrate ka doon. Amen. Sa women's, mag-focus ka doon. Then, determination. Do not quit. Huwag tayong susuko. Huwag tayong bibitaw. Amen? Okay. Let us pray. Doon po sa mga bago nating viewers o listeners, ako'y mananalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ariin po ninyo na ito'y parang panalangin nyo na rin. Sambitin po natin ang panalangin ito, pagkatapos ipagpe-pray ko po kayong lahat. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin, na inialay mo ang iyong buhay. Ako'y nagbubukas ng puso para sa iyo at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isinusuko ko po sa iyo ang lahat. Patawarin po ninyo ako kung ako ba ay may pagdaramdam, kung ako po ay nabubuhay sa aking nakaraan. Patawarin mo po ako sa mga mali, sa mga sala na patuloy kong nagagawa simula na ako'y bata pa hanggang sa ngayon. Dalangin ko po
na kuyugasan mo ng iyong banal na dugo at maghari ka sa akin. Turuan mo pa po ako ng iyong mga salita nang lalo pa kitang makilala at mapaglingkuran sa buhay. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay. Tanggapin po ninyo ito. Panginoon, tinataas ko po sa iyo, Lord, ang bawat sambahayan, Panginoon, ang bawat kapatiran, Lord, ang bawat listeners, viewers, Panginoon, ng aming live na ito, dalangin ko po ang iyong proteksyon sa bawat isa, Panginoon. Protect them, Lord, sa virus na kumakalat. Protect them, Lord, from all the wiles of the evil ones. In the name of Jesus, Lord, we bind every devourer. We bind, O Lord my God, every curse and witchcraft. We bind in the name of Jesus, Lord, every sickness and infirmities. You have no authority. I rebuke you. Ginagapos ka namin sa pangalan ni Jesus. At kinakalagan namin ang espiritu ng kagalingan. Kinakalagan namin ang espiritu ng pagpapala, pag-ibig. Thank you, Lord. Sa pangalan ni Jesus, O Lord my God, dinadalangin ko po ang iyong hedge of protection sa bawat sambahayan, Panginoon. Salamat po na marami sa kagalingan sa mga kapatid namin. Naka-recover po sila, Panginoon. Salamat po. Maging yung mga nasa hospital sa mga oras po ito, Lord, we believe by faith na sila po ay patatatagin po ninyo at palalakasin sa mga oras po ito. Thank you, Father. Taas natin ating kamay sa Panginoon. And now, may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine to each and every one of you, be gracious to you, and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus Christ's name we pray. Lahat magsabi ng Amen. Amen. Magandang araw po sa atin lahat.